Sa video na to ay tatry natin na buuhin ulit tong ating mga pinagkakalas na mga pyesa. Actually ito ay isang radio transceiver 7950. Kaya natin kinalas to dahil ito ay matagal nang hindi nagamit at puro sobra ng alikabok at saka sobra ng corroded yung kanyang board. So ngayon, ang ginawa natin, ilinis natin siya isa-isa, lahat, no? Pati yung board niya, pati yung mismong bahay. Ito. So ngayon, itatry natin siyang ibalik at i-connect natin uli yung kanyang mga connection. So ayan, so try natin. So ang gagawin natin, unahin natin yung ito. So paano ba to? Ganyan ba to? Nakalimutan ko na. So ito hindi. Okay. At nandito ang mga screw niyan. So slight lang muna yung higpit kasi para ma-align muna natin yung kanyang ibang mga slot ng screw. May slot na ma-align natin na maayos. So pagka medyo okay na yung at nalagyan na natin ng mga screw, pwede na natin higpitan. So ayan, kompleto na, pwede na tayo maghigpit. Meron pa isang kulang. Ito. Okay. Ang kabila ay transmitter side. May pumasok ang screw. Dito kaya pala pino so kailangan change angle tayo. May vintage na ano to radio. Maganda performance nito kadalasan sa kanila. Ang ginagawa dito sa 7950
ay ini-split nila to ng frequency, ginagawang repeater. So pwede kasing split to. Nagpapalit lang ng crystal reference at nagkakaroon ng separation yung receive sa transmit. So minomodify para gamitin pang repeater in-band repeater, no? Meaning VHF to VHF, ganun. VHF ang input, VHF ang output. Kasi kadalasan sa mga ginagamit na repeater ngayon ay ginagamitan na ng crossband kasi mas malinis. Tsaka yung input ay hindi naapektuhan ng input kung yung hindi naapektuhan ng output yung input compared sa in-band, no? Okay, kompleto na ba ang screw? Okay. Ano pa isang kulang? So, iba yung kompleto yung screw, no? Kasi alam mo naman yan, pagka mga grounding, importante yan eh. Kailangan naka-ground lahat ng chassis. Okay, so ikakabit na natin itong so baligtad ito dito. Okay, so ito sa ilalim, ito dito, tapos maganda lang dito kasi mga connection niya is puro disakit, no? At maganda ang niya, magandang madaling kalasin, madaling ibalik. Yun ang kinaganda ng mga pagkasakit, no? So yung microphone parang may problema to, parang may naputol. So anyway, malalaman natin yan at dudugtong na lang natin. Ito naman ang mga sakit nito ay hindi magkakapareho ang sukat. So no way na magkapalit-palit yung mga niya. Kaya pagka sa assembly nito mabilis lang dahil
Ito sa lalim. May video, sabi mo ba? Record pa tayo, ha? So ito ang blue, ito yung blue, ito yung white. Okay, ito dito. Okay, ito dito. So ito wala. So ayan, tapos ito kompleto na. So ito na lang. Uy, ba't ganon? So, itong wire na to para dito. Tapos ito sa receive pala to. Okay, sa antena to. Okay, dito to. Ayan, tapos ito dito. So wala na kasing ano to eh. Wala na siyang so, kailangan natin ng panglinang. Oops. So natin to.
Uh, ito yung supply sa transmit ano to 8 volts. Siya yung magsusupply ng current doon sa driver, no, papuntang final. So kailangan may supply ito, no, hindi masyadong mainit ang ating panghinang. So ito naman ay alay natin ng konti dahil yan. Okay. Okay, tapos ano pa yung mga naputol dito na kailangan dugtong yung dalawang sa speaker. Okay, kaso ito lagyan muna natin na siya ng screw para hindi gumalaw. Lagyan muna natin ng screw pagkabilaan. Para hindi lang ba gumalaw. Okay, sa kabila para mai-align natin muna. Okay, so ito ground to sigurado. So yung speaker wala isang cord.
Ganyan. Ganyan siya. Dapat ko. Baba. Okay. Medyo sira na yung speaker natin. Nagkakaroon na ng lamat. Okay. So wala na tong display, no? Problema rito sa display nito is papalitan natin to ng kakalasin na natin to, papalitan natin ng ibang LCD. So LED na ipapalit natin dyan para so kompleto na ba? Tama ba mga wiring natin? Okay, blue doon. Speaker na lang. Okay. So maglalagay muna tayo ng external speaker, no? Kasi mahirap magkalaw-kalaw pagka okay. So ito ground. Tingnan natin kung may power. So pag magpa-power kayo ng ganito, importante na mababang current lang muna ang susupply nyo. Hindi yung full amp agad ang susupply nyo. Kasi in case na may mga may mga shorted o nagkamali ka, ay tawag dito, hindi kaagad makakasira, no? Tapos to 1 ampere lang, and then may short circuit protection. In case may short circuit, hindi siya mag hindi siya mag negative pa. Okay. So ayan, milaw na. So yung squelch. Okay, kunin lang natin yung speaker, no? Wait. Makatago na talaga yung speaker natin para so malalaman mo talaga na no? Malalaman mo talaga na matagal nang hindi nagamit to dahil yung mga cracking noise, no? Talagang
Ayan o. Ano? Check, check. Check. Check, 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 check. 1, 2, 3. Hala, hala. Hala, hala. So, gumagana yung receive niya. Tingnan natin. Tulad dyan, nag-short, di ba? Pag nag-short na ganyan, sa matataas na ampere, putok yan. So, importante na safe palagi yung ginagawa natin. Hindi makakasira at hindi maninira yung supply natin in case na may short circuit. So ngayon ay nabuo na natin. Tulad niya, nagloloko yung mga potentiometer niya, no? Ayan, katulad niya, kumukulo-kulo at hindi makareceive na mahina, ano? Katulad dito. So ngayon ay itong radio na to ay subjected to alignment. Kaya align muna natin maigi. At ngayon nabuo na natin. So sigurado may sira pa to. May mga hindi nagpa-function dyan katulad nitong mic putol. Kailangan pa natin iyan hinangin kung saan yung putol nya. Tapos i-tune natin lahat ng mga PLL, lahat ng mga crystal nya kailangan naka-align. Siyempre sa tagal ng panahon, lalo na itong RF receiver filter, itong IF squelch, yung signal strength, yung power output nya, at so yun, for the meantime binulang muna natin to at ikabit na natin lahat ng mga pwedeng gamitin, and then unti-unti i-align na lang natin. So ngayon ay okay na siya at wala naman shorted at under testing and under alignment na lang siya. So idadaan muna natin siya sa mga equipment para ma-i-align natin maigi. So hanggang dito muna at sa susunod na video pakita ko sa inyo paano natin i-align. So salamat sa inyong panonood. Bye!